Good day sa inyong mga boss. Welcome back to my channel. And ngayong araw na to guys, tuturuan ko kayo regarding sa inyong motor na matagtag. So yung tagtag ng motor natin guys is nakadepende sa ating mga shock absorbers. Meron tayong shock absorbers sa likod, meron man tayong front fork o yung telescopic natin sa harap. So tuturo ko sa inyong araw na to kung anong pwede nyo gawin kapag matagtag na ang inyong mga motorcycle. So please continue watching this video. Yan guys, so unang-una nating i-inspect yung ating rear shock absorber. So kapag may problema na tayo sa rear shock absorber, ang unang-una nyo mapapansin dito sa mismong shock absorber part, disregard nyo muna tong spring, makikita nyo naglalangis na yan. So kapag may nakita kayo dyan na dirt ng oil leak, so the only solution para maayos yung problema is palitan na inyong shock absorber. So kahit ako hindi pa ako nagbabaklas or re-repair ng ganitong shock absorber, once na masira yan or once na magkaroon yan ng oil leak, ang suggestion ko dyan is replace na. Kung sakaling subject for replacement ng inyong shock absorber guys, napakadali lang naman palitan yan. Meron niya isang tornilyo sa baba at meron niya isang tornilyo sa taas dito. Ayan, so kailangan nyo lang tanggalin yan, pero may mga motorcycle na kailangan pang magtanggal ng fairings para palitan ng maayos yung inyong shock absorber. So no choice, mas magpapalit kayo ng rear shock absorber, magbabakas kayo ng fairings para matanggal nyo ang mga tornilyo na yan. Dalawa lang yan din, huhugutin nyo and ilalagay nyo na yung panibagong shock absorber. Kung pagdating sa ating rear shock absorber, ang only solution is to replace the shock absorber. Sa pagdating naman sa ating front fork o yung ating telescopic, may mga paraan dyan para bumalik pa yung or mabawasan pa yung tagtag ng ating motorcycle without replacing yung telescopic. So ano yung bagay na yun? Yun is yung pagpapalit at saka re-replace nung langis ng ating telescopic. So papakita ko sa inyo sa video na to kung gaano katagtag ang motorcycle na yan, ang front fork na yan. So lalagyan ko lang ng used oil itong aking telescopic para makita nyo yung markings kung saan, hanggang saan pumapalo yung aking shock absorber sa harapan. And guys, kung kailangan natin gawin ngayon is tanggalin sa pagkaka-side stand or center stand yung ating motorcycle, then i-press natin yung brake ng ating motorcycle, then using yung ating weight, then yung force natin, itutulak natin yung motorcycle natin front para gumalaw yung ating front fork. Ayan. So kung mapapansin nyo, from the point, ito yung resting position ng ating shock absorber. Ayan. Tapos nilagyan ko siya kanina ng used oil. So yung play ng aking shock absorber, makikita nyo umaabot hanggang dito. Using pa lang yan yung force ng aking katawan. Yung pagtulak pa lang ng aking body dun sa ating motorcycle. Pero remember guys, mas malakas ang puwersa kapag umaandar yung ating motorcycle, and then kakailanganin natin magpreno. So mas malakas na force yun. So possibly kung hanggang dyan lang umaabot yung movement ng front fork ko kapag itinutulak ko siya using my weight, posible na kapag umaandar ang motorcycle ko is umaabot na siya sa gantong level. So masyadong matagtag na ang motorcycle na ito. So ang unang-una natin kailangan gawin is bubuksan natin tong ating telescopic, kung ating front fork. Kung makikita nyo tong hex nut na ito, it is a 17mm nut. So gagamit lang tayo ng wrench, 17mm wrench para buksan yan. Pero ang may bibilin ko sa inyo guys, be very careful kasi kailangan pag binuksan nyo to, mag-ingat kasi pag bukas nyo may tatalsik na piston tsaka spring. So dadahan-dahanin nyo yung pagbukas nyan, tapos aalalayan nyo ng kamay nyo para hindi tumilapon yung mismong nut, yung spring, and then yung piston. So kung mapapansin nyo guys, habang niluluwagan ko yan, nakaalalay or nakatakip yung kamay ko doon sa ball. And then iwasan nyo guys na itapat yung mukha nyo sa area to, para in case na dumaplis man or mabitawan nyo bigla yung nut, yung piston na tatalsik tsaka yung spring hindi tatama sa mukha nyo, para maiwasan yung injury.
Ayan. Nakikita nyo, nakikipagtulakan saan ngayon yung spring tsaka yung piston. So yan yung sinasabi ko sa yung ingatan nyo na tumilapon sa mukha nyo. Ayan. So ito yung piston. Tapos yung spring niya nasa loob. So hindi siya tumilapon kasi pinigilan ko siya. Ito guys yung spring na tinutukoy ko sa inyo. So hindi naman na necessary na ilabas nyo pa yung spring sa pagpapalit ng ating oil. So ipinakita ko lang sa inyo sa video na to kung gaano siya kahaba at kung ano ang itsura niya. Ayan. So sobrang haba ng spring na yan guys. So ibabalik na natin siya. Tapos ang kakailanganin na lang natin procedure ngayon is i-drain natin yung langis doon naman sa pinakailalim. So gagamit tayo ng Allen wrench. Yan guys. So para ma-drain natin yung langis na nasa loob ng ating front fork, bubuksan natin yung bolt na nasa ilalim using Allen wrench. This is a size 6. Ayan, size 6 na Allen wrench. Tapos sa pagre-refill nga pala ng langis guys, makikita nyo kung ilang ml ang kakailangan ninyo, nasa manual yan nakasulat. Pero kapag masyado nang matanda yung ating motorcycle or na-lose nyo na yung manual, may advice ko is gumamit kayo ng plastic cups. Sasaluhin natin ng lahat ng langis na tatapon dyan para malaman natin kung gaano karami yung langis na nilalaman ng ating front fork. So gamit lang ito. Ayan. Wala nang tumutulo doon sa ating front fork, wala na siyang langis na nilalabas o kaya papatak-patak na lang siya. Pwede na nating ibalik ngayon yung ating drain plug. Pero may advice ko guys, to make sure na hindi magkakaroon ng leak dyan, mas maganda lagyan nyo ng Teflon. Ito yung Teflon yung ginagamit natin sa mga gripo natin. So hindi naman masamang lagyan yan. Gusto lang nating manigurado na hindi magkakaroon ng leak. Hindi nyo na kailangan lagyan ng Teflon yung buong bolt, kahit yung pinakadulo lang para lang maiwasan yung leak. And guys, remember sa pagsisikip nito, hindi kailangan sobrang sikip guys kasi nalo-lost thread yan. Pag nalo-lost thread yan, masisira na itong inyong front fork, kailangan nyo na magpalit. So ingatan nyo lang, yung tamang higpit lang naman ang kailangan, hindi yung sobrang higpit. Pag naramdaman nyo na yung konting tension na yun, ayun, okay na. So, be careful guys ha, huwag nyo masyadong ihigpitan yan. Ito na ngayon mga boss yung dinrain natin na langis doon sa isa nating front fork. So, kailangan nating sukatin yan. Gagamit naman tayo ngayon ng isa pang baso with same size. Pwede nyo rin gamitin yan. Gagawin nyo lang, lalagyan nyo lang siya ng marker. Tapos, tatapon nyo na itong langis na to. Pero huwag nyo itatapon yan guys sa canal or any places. Dapat yan dinadala yan sa mga gasoline station para maiwasan yung polluting yung ating environment. Yan. So yung daming guys ngayon, nung isasali natin na langis, kailangan mas marami do sa tinanggal natin. Kasi alam natin na matagtag yung ating motorcycle, right? So yun yung problem natin, kaya tayo magdadagdag ngayon ng langis. So kung ganito karami ngayon yung langis nating tinanggal, kailangan mas marami naman yung ilalagay natin na langis. Ayan. So dito sa bote ng tuti may nakalagay na 50, 100, 150. Tapos yung 200 ml niya kanina is wala ng marking, pero ganun siya kadami. Pero hindi ko gagamitin muna lahat yon. I just want to make sure na hindi naman masyadong titigas yung ating
shock absorber. Kasi pag naparami naman masyado guys yung ating nilagay na langis, masyado naman titigas yung ating shock absorber. So ang pangit din ang andar nun. Remember guys, kapag ka nagpapalit kayo ng langis ng ating front fork, mas madaling magdagdag kaysa magbawas ulit ng langis, kasi bubuksan na naman natin yung drain plug ng ating front fork. So kung sakasakaling kulang, madali naman siyang dagdagan. Simpleng-simple lang. Doon lang sa ibabaw, tapos dagdagan lang natin ng konti. So yan, makikita nyo mas marami na yung aking new oil. So ito naman muna yung ilalagay ko. Tapos mamarkingan ko yan guys, kasi kailangan yung ating front fork, kailangan pareho yung amount nung oil na ilalagay ko. So dito yung ayan. So yan yung marking para sa left telescopic. Using a funnel, sasalinan na natin ng langis ngayon itong ating telescopic. After natin masalinan ng langis yung ating front fork, ibabalik na natin yung mga tinanggal natin kanina. Unang-una itong washer. Ayan. And then next yung piston. Ito. Ayan. So makikita nyo, persado ang paglalagay ng piston na yan. Kaya kailangan habang nilalagay natin yan, is dinidiin na natin yung ating itong bolt na to. Babalik nito, kailangan ang may advice ko is mawala ng tension dun sa harap. So maganda may angat nyo yung front part ng motorcycle, and then ngayon naman kakabit na natin itong bolt, tapos itutulak natin yan, tapos wag yung bibitawan hanggat hindi kumakapit. Ayan. So after nang ginawa natin dito sa left fork natin, left telescopic, sunod naman natin gagawin same procedure doon naman sa right. So yung dami ng langis na ilalagay natin dito sa isa pang shock absorber natin sa ating front fork, hindi na natin kailangan i-compare dun sa luma. Ang pagko-compare natin guys is yung dami ng langis naman na nilagay natin dun sa kabila. So kailangan ganun din karami. Hindi umabot. And guys, so ang sad part, hindi umabot yung langis na inilagay ko. So nakalagay dito 200 ml, pero mukhang hindi 200 ml yung total na laman niya, or mali yung measurement na nilagay nila rito sa bottle. Kasi kung matatandaan nyo kanina, hindi ko nga pinaabot ng 100 ml siguro above pa rito yung itinira ko. So ibig sabihin, kung ang indication nila is 100 ml dito sa level na to, siguro yung tinira ko is mga nasa 110 ml pa. Pero bakit kinapos pa ako ngayon? So hindi nyo pwedeng sundin yung gantong klase ng
measurement na nilalagay nila sa bottle kasi hindi accurate. It is either hindi 200 ml ang laman ng bottle na to or hindi tama yung measurement na nilagay nila rito. So, kailangan ko tuloy bumili ngayon ng langis para mapunan pa yung kulang na yon. Kasi hindi pwedeng hindi magkapareho. Ang dami ng langis na ilalagay sa ating front fork. Kailangan pantay na pantay sila. And guys, so pasensya na kayo. Bumili pa ulit ako ng tuti para madagdagan yung langis na kulang kanina. Yan. Okay, so since nasukat ko na ulit yung ilalagay ko doon sa isa, so gagamitin ko na ulit yung embudo para malagyan pa yung isa pang fork. Yan guys, so ilalagay na natin ulit itong piston tsaka yung kanyang bolt. Then same procedure, kailangan natin yan diinan habang hinihigpitan. Titingnan na natin ngayon guys kung nagbago ba or nabawasan yung sobrang lambot or sobrang tagtag nung motorcycle ko sa pagpapalit natin ng langis at pagdadagdag nung quantity or yung amount na nilagay nating langis dun sa ating front fork. And guys, so kanina before tayo magpalit ng langis at magdadag, makikita niya tong higher level na to. Hanggang dyan umaabot yung aking shock absorber pag tinutulak ko. Pero ngayon nabawasan na siya by siguro mga half inch din ang nabawas na yan. So malaking bagay din yan. Pero para mas maramdaman natin kung talaga nabawasan yung tagtag ng motorcycle natin, may advice guys, isi-test drive ninyo. Ngayon kung medyo matagtag pa rin, pwede pa kayo magdagdag ng konting langis pa. Basta make sure na same amount pa rin yung ilalagay nyo sa left and right fork. Okay? So kapag okay na sa inyo yung tagtag ng inyong motorcycle, yung play ng inyong shock absorber, so no need na magdagdag. Kaya nga sabi ko sa inyo, mas maganda na konti lang muna yung idagdag nyo from the previous oil para in case na kulang, mas madaling magdagdag kaysa yung masobrahan kayo ng lagay, so magde-drain na naman kayo, ulitin nyo yung procedure, so mas mahirap yon. So mas madali magdagdag ng langis kaysa magbawas. Okay guys, siya nga pala regarding sa paggamit ko ng tuti bilang fork oil, actually may nabibili talaga na sa mga motorcycle accessory shop na langis para sa fork. Pero itong tuti kasi guys, nagagamit ko na siya for ilang years na. So mula na nabili ko itong motorcycle ko na to, ang ginagamit ko talagang oil para sa front fork is tuti. So wala naman ako naging problema, and alam ko naman na maganda rin naman yung performance nito at hindi naman nakaka-apekto sa riding ko yung paggamit ko ng tuti. So kayo kung gusto niyo gumamit ng tuti, walang problema, pero kung gusto niyo gumamit ng front fork oil, wala rin naman magiging problema guys. So I hope sa araw na to natutunan niyo kung paano magpalit ng langis ng inyong front fork, and then nakatulong sana ang video na to para mabawasan yung tagtag ng inyong motorcycle guys. Maraming salamat po.